this is we'll have a talk. Yeah, this is Leo. Yeah, good morning ya all. Ngayon lang nakapag-vlog kasi ngayon lang nagkaroon ng kalmadong oras. And for today, secret kung saan kami pupunta. Na parang hindi nga nabasa sa thumbnail. But before that, today's agenda is hatid muna natin ang mga kids. Here's Cleo, and then si Mia, and then next is pupunta tayo sa office ni Raiden para kunin ang kanyang COA, o diba? Ngayon lang niya kukunin. Kasi this trip, prepared kami na unprepared. Ang daming kalimutan. Nagkagulatan na lang kami na next week na pala kami aalis. Like 3 days before the trip, dun ko lang na-order lahat ng mga kulang ko. Images. So, yan. Okay lang. So, this is gonna be a spontaneous trip. Yung itinerary namin, one night ko lang din siya ginawa. And yung itinerary namin, super chill lang siya because what we need is really a rest. So, andito na tayo. Okay, so nandito na kami sa Ortigas, kung saan yung office ni Raiden. Yan, sa building, somewhere there, sa building na yan. And ako muna yung nandito, standby, kasi puno yung parking. So siya, umakyat na siya para makuha yung kanyang COE. Okay, got the goods. Going back. So windy, like OMG. We're done. The immigration, and punta na kami sa aming gate. It's currently 5:58. 6 p.m. and our departure time is at 9:25 p.m. So 3 hours. Hintay, not bad. Maghintay for 3 hours. Hindi na kami gutom kasi kumain na kami kanina. Kami score. Dito. Mag-wait muna tayo. Good morning, all. It's officially our day 1 here in Vietnam. It's May 27, our wedding anniversary. 3 a.m. na kami nakarating dito kanina.
And it's now 8:53. Nahabol namin yung oras for breakfast. Nag-aayos na kami para afternoon, tuloy-tuloy na yung araw namin. So, for today, ang main agenda natin is to book a pizza 4-piece and a bus tour. Yan. Hop on, hop off na bus tour. Yun yung inuna namin kasi para ma-explore din namin yung area on our first day. Yeah. So, okay naman yung flight namin kagabi. Feeling ko delayed siya kasi yung ini-aim nilang time is yung oras dito. 1 hour delayed kasi dito. For example, 1 p.m. here, 2 p.m. sa Pilipinas. Ganon. Kaya parang 1 hour delayed yung flight namin. Ang tagal talaga niya. Tagal namin naghihintay sa loob ng airplane before take off. Tapos, same lang naman yung prepare namin nung nag-Thailand kami. Same documents. Ganyan. For the immigration officer, pag tatanungin. Tapos, hindi naman din matagal yung pila namin pag land namin here sa immigration kasi siguro meron na rin sila ng e-travel pass dito. Meron silang sariling immigration or e-travel pass here in Vietnam. Kaya mas mabilis na rin yung immigration process nila here. So, I think no need na mag-purchase ng fast track. Okay naman siya so far for us. Siguro less than 30 minutes kami pumila dun sa immigration. Fit check. A skirt, polka top, and a small bag. Tapos siya naka-backpack. Nandun lahat ng gamit ko. Let's go have breakfast. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. We're now going to... Where are we going? Close pa yung 4-piece. Saigon. Yeah, we're gonna walk sa Saigon. Yeah. Around how many minutes na walk? 8. 8 minutes. Oh, kaya-kaya. Kahit mainit. Okay lang. Okay lang mainit. Huwag lang umuulan. Outside ng hotel. Rooms. Morning. We're on our way now to Pizza 4-piece para magpa-reserve. Wala kasi silang, or di ko sure, or di ko lang na-search. May online reservation sila. But now we're going there. Malapit din pala yun sa hotel na pinag-stayan namin. And then after nun, mag-Little Hanoi na ba tayo? Okay. Mag-Little Hanoi na kami. And baka mag-mini shopping na rin ako later. Kapag-reserve na kami for 4 p.m. So now, nag-book kami. Ito yung Bettan Market pala. Ayan yung Bettan Market. Pero I don't think pupunta ako dyan kasi sabi nila it's overpriced. There, mas okay daw sa mall, E-Mart, gano'n. So now we're booking papuntang Little Hanoi. Sabi ni Ate Dang, gaya daw namin
View, coconut coffee. Masarap yung coconut ko. Yep. Or view. Nandiyan yung ano. Ang ganda pa din naman. Fresh pa din. Yeah. Yung grab namin from Pizza 4 Piece to here, which is 5 minutes away lang naman, is 70 pesos. Tinamad na eh. Amor. Tinamad na. Sa Pilipinas yun, nasa 100 plus. Hindi naman super init, pero syempre yung air, ayun o, medyo naglalapot na ang sister. Egg coffee, coconut coffee. Tapos na kami sa Little Hanoi. Awang oily. Medyo namigan. And then, nag-book na kami ng Grab. Papuntang Naga Shoes. Wala siya sa itinerary namin, pero gusto ko pumunta. Gusto ko how sponty yung trip na to. Pero yung outfit ko parang hindi siya pang dito. Pang Pizza 4 Piece na. Advance kasi ko mag-isip. This is the salon and super near lang siya sa aming hotel. Let me show you. Maganda lang siya kalapit. Di ba? Malapit lang sa hotel natin. Yeah. Sobrang lapit lang. Wait lang. I'm gonna... Ayan lang yung hotel namin. Yan. Sa... Kin Hotel. Like 1 minute away from our hotel. Okay, we're back at the hotel para mag-quick change lang ng clothes before our wedding anniversary dinner. But I just wanna say how happy I am sa naging blowout ko here sa Vietnam. Hair blowout. Kasi sabi nila, must try daw yung mga hair blowout here sa salon. And sobrang saya. Like, may kasama, yung shampoo nila dito, yung, sabi ko kasi shampoo and style lang. Yung shampoo and style nila dito, hanggang pag uwi ko ng Pinas, feeling ko ang linis ng bumbunan ko. Sobrang sarap talaga. Ay, hindi ako OA. Must try talaga siya. Tapos, nagulat ako, minasage na rin ako. Hindi ko alam kung additional yon. Pero, it's okay. It's so worth it. Sobrang sarap. Parang, na-relax talaga ako from all the walking and init, ganyan, pagod na naranasan ko. Sobrang, mas maganda pa siya sa David Salon. And kinompute ka siya, 390 dong, 390, hindi ko alam, basta ganun, 390, kinonvert ko sa pesos, 900 pesos lang siya. Tapos sobrang sorry, ate, kung mapapanood mo to. Sobrang sorry kasi wala akong cash na pang tip sa kanya. So, ang binayad ko is 500,000 dong. Tapos sabi ko, keep that change na. Tapos kinompute ko. Ang tip ko lang para sa kanya ay 200. So, parang tig 100 sila nung stylist tsaka nung nag-massage. Nasad ako kasi wala kaming cash, ate. Sorry. Sorry talaga. Pero, guys, super must try. Like, 1 minute walk away lang siya from Kin Hotel. Like, guys, for this. So, I'm so ready for our wedding anniversary dinner. Okay, this is the fit. Nakachinelas na lang ako, pero okay lang. Stylish pa rin naman siya. This one, nabili ko sa Mew. Mew ata yung pronunciation nun. And this one sa Vibe. Yeah. Vibe Emerald. Vibe.
Ayan, let's go! Blue. Thank you. What do you want? Good morning, everyone. It's our day 2 here in Ho Chi Minh, Vietnam, May 28, and it's currently 8:41 a.m. And magbe-breakfast kami around 9 or 9:30 after ko magayos, and merong nasisingit na a little bit of pork, ano? Wala talagang bakasyon ang babaeng ito. Ayan, so today, ang agenda natin ay coffee. Today pala is magche-check out kami dito sa Kin Hotel, and then we will transfer to Aizen stay na. Mga 11 or 12 noon, mag-transfer na kami. And then after noon, we will have our early lunch or brunch. Hindi na siya brunch kasi mag-breakfast na kami. So, early or late lunch sa coffee apartment. So, sabi ni Asia, try daw namin yung Pho Cafe, yung egg coffee nila. So, we will try that. Then, after noon, I'm not sure if magpupunta ako sa, alam niyo yung, nakalimutan ko yung tawag eh, basta clothing apartment. So, if my coffee apartment, meron silang clothing apartment. So, I wanna try kasi kailangan kong bumili ng dress for our cruise, Saigon cruise tomorrow. Saigon cruise tour tomorrow. And then, ano pa ba? E-Mart and Book Street, maybe. Kung ano-ano lang. Sabi ko nga, very sponty lang ng trip na to. Kung ano yung mga reco, yung mga chinachat ng friends namin, yun yung mga pinupuntahan namin because I trust their recos. So, yun, mag-aayos muna tayo and then we will go akyat sa breakfast. Pero ito talaga, busog na kami dito.
Thai hotel. Ito na pala yun. Yan. Second floor. Push. Cute. What do we think about this? It's a twins cord and a symmetrical top. I think I love it. Nakaka-social yung itsura. I love it. Tumpa. Idaan, show them the goods. This is the goods. We're on our way naman to coffee apartment. Tapos hungry na kami. Try namin sa coffee. And after that, balik kami sa District 1 kasi madami pa kami shops na hindi napasok ko. Here at coffee apartment. Balik tayo dito mga kasama. Kaya kaya ba? Ayun. Ayan, ito lang papasok. Okay, let's go. Mabagal naman siya. Ay, hindi yung nakalakad sa dito. Going here. Oh, cafe. Ay, 7 and 8 na pala sila. We ordered itong short coffee. Okay, quick outfit check. Pahinga lang kami and it's 4:23 p.m. here in Vietnam. Nakalimutan ko na kung saan ko itong binili na store. If Miu ba? I think Miu. Ay, ito yung tag niya. Ayan, dito ko siya nabili. Ang ganda-ganda. Sa Miu store. So, dalawa yung mare-recommend ko pa lang kasi hindi ko pa napupuntahan yung iba. Yung Vibe for men's clothing and then yung Miu and Len. Yan, clothing store. Ayan na, may bulsa pa siya. Ang cute. So, to this afternoon, English na naman. Pupunta muna kami sa Book Street. Super ganda ng weather. Thank you, Lord, talaga. Then after nun, mag-iikot ulit kami for shopping. Bye!
this one. Clio. More of this one. Clio. Try. Ay, ganda. Doon talaga sa likod yung mga have more shops here. Sa loob ng Book Street yan. Ang gaganda din. Pero yung iba sa kanilang store, medyo pricey. So, ikot kayo and may kakita kayo ng magandang prices and you can ask for discounts. And this is what we ordered. Ito ang combination please. Tapos umorder din kami nito. Hindi na yan fresh. Coco juice. Nag-share lang kami kasi sobrang hina ko na kumain. Bon appetit. This is where we are staying. It's a pink hotel. And then sa tapat niya, there's a matcha place. So try namin to siguro in the next 2 days. Yeah. Guys, may flowers tayo. Kasi birthday ng asawa ko ngayon. Surprise natin siya. Sana matuwa siya. Okay. Let's go. Back. Flowers! Happy birthday, my love. It's the next day and it's raining. Pero hindi naman super lakas. So, hindi kami nakapag Bonne-Vanne ba yung pronunciation doon? Kasi sobrang daming tao ang haba na pila. Oh my gosh. Wait, I will show you. Ayan siya. Nakita niyo yung long lines? Gutom na ako. I won't wait that long para kumain. Baka mauna pang uminit ang ulo ko kaysa uminit yung banh mi. Andito kami sa katapat ng coffee shop. The name is Coffee House. Nagandahan ako kasi aesthetic yung place. Pero balak din naman talaga namin mag-coffee later. And dito meron din silang banh mi. Ordered kami ng isang pasta, isang matcha. Coco matcha sa akin. Kay Raiden is matcha latte. And then ordered din kami ng banh mi. Dito meron din. Dito muna kami mag-try ng banh mi kasi ang dami talagang tao, gutom na ako. Pero it's 10 a.m. pa lang naman. Pero gutom na talaga. Ang pasta. Matcha. Matcha. Bagay. Ano yan? Bagay. Ay, okay. It's currently 3:38 and nagpe-prepare na kami for our Saigon cruise. Saigon dinner cruise. Ayan, this is the feed. Ano to? Ano name na itong top na to? Amilu. Doon sa clothing apartment. Pinakadulo siya ng 3rd floor. This top and then tweed skirt. Yan, ako siya nabili. And bag from Celine. What else? Shoes. My heels. My pink heels. Tada! Pink heels from Naga Shoes. Super cute and comfy. Kaya gets ko kung bakit siya pinagkakagulahan here sa Vietnam. So, our dinner cruise starts at 5 p.m. Pero I wanna be there ng 4 p.m. kasi first come first serve yung mga seats nila. So, gusto namin ng magandang seats. Kaya, maaga kaming pupunta doon. And hopefully, magandang seat yung mabigay nila sa akin. And thankfully, nag-stop na yung rain. Wala nang rain. So, thank you, Lord. So, let's go. Wait, I'll show you my husband. Husband! Show your feet.
This is my husband. The fit. Okay, top from, I don't know, nabili namin sa Book Street. Mga clothes doon. Pants from, Trinoma. Okay. Clean fit. Okay. Good morning. Yeah. Ang sama na pakiramdam ko. Mag-order na lang kami ng banh mi. Be, show mo. Anong banh mi yung binili natin? Yan siya. Yan. Wa. Oh, yan. Ano ba ang basa dyan? Basta yun. May wa. Outfit check. Inulit ko lang yung skirt ko and then yung top ko is nabili namin sa Book Street. It's 2 p.m. here in Vietnam. Medyo umokay-okay naman na yung feeling ko. Nakatulog ako ulit. Pero natatakot ako kumain kasi baka ganon. Gusto ko na fit check dito. So, today we are going to Kong Cafe for a little bit of snack and coffee. Kasi baka kulang lang to sa kape talaga. Baka kulang lang sa kape para makapag-start na tayo ng shopping. Let's go! This is what we ordered. Coconut coffee and then kay Raiden is coconut na matcha and then croissant with condensed. Croissant. Bon appetit! Pero, pupunta kayo dito. OMG. Ano nangyari? What happened? Hindi ko alam. Feeling anak siya ni Henry C. Talagang nakakagigil. Good morning! Good morning! It is Sunday today, our last full day here in Ho Chi Minh. And I'm feeling good. Unlike kahapon na medyo masama yung pakaramdam ko. Now I'm good. It's 10:22 here in Vietnam. Quick fit check muna before tayo umalis. Ang agenda natin today is magpunta sa Man Moy kasi nga hindi tayo natuloy kagabi kasi puno sila. So nag-reserve tayo this morning for brunch. Ayan, this one nabili ko sa Book Street. Ang ganda ng fabric niya. Different kind of linen siya eh. Basta, hindi ko ma-explain. Maganda siya. Ayan, dress lang siya. Kasi tapos nag-flats lang ako ng sandals. Kasi after natin mag-manmoy is, may babalikan lang tayo a little bit sa Naga shoes. Kasi nagpapabili si Rona. And then pupunta na tayo sa Normal? So, sa E-Mart yan, para bumili ng mga pampa sa lubong. Yan. Manonood kami ng Sunday
service because it is a Sunday today. Medyo napaaga yung pag-aayos namin. 11 pa yung reservation namin and 10:23 pa lang. Pero I believe na kahit early kami magpunta doon, as long as may available na seats is bibigay na nila sa amin. Yup. What else? My husband wanna show himself, so yan. Hiling niya tumarino sa akin. Wait, ito talaga yung last. Hindi. Hindi ako naniniwala. Ganyan talaga siya. Titignan niya, ano yung sinampay ko? Anong kulay ng damit yung sinampay ko? Kasi every night ako nag-aayos na susuotin ko. Kinabukasan. Kilala ko na siya. Bagay. Lagi niya titurnahan ako. Bagay. It's okay. It's okay. Let's go! Yes. Thank you. Xin chào. Aray, ang sakit pala ng welcome drink also. This one. Sarap daw, sabi ni Reagan. In-order ni Reagan. Yung order namin is shrimp fried rice, caramelized pork, and then deep fried spring rolls. Ang marmay cake. Tapos, dalawang fresh coconut juice. Bon appetit! Feeling millionaire here in Vietnam. This is 2 million price. Million worth of food. Tiramisu. Hurry, Emirate. This is my white coffee. Okay, we will have a talk. A sit-down video since ngayon lang kami nagkaroon ng sit-down moment na wala masyadong tao sa paligid. Relax muna kami bago magbalik shopping ulit. And we will rate our personal experience here in Vietnam. Actually, for me, nakaka-relax siya. Talaga, relaxing place siya. Ang daming puno, parang safe yung paligid. For me, ang bait nila lahat dito. Ang bait talaga nila. They're very accommodating. Ganyan, lagi nila akong tinutulungan. Lagi silang ready to help. Ang pinaka-lagi kong struggle here is yung sa money nila. Very confusing for me yung money kasi ang daming zeros. nung nag-Thailand kami, nakabisado ko yung pera nila agad. Mabilis ko nakabisado yun. Kaya kahit nakapikit kabisado ko pera, ganon. Pero dito nahirapan talaga ako, nagsistruggle ako. Pero ang ginagawa nila, talagang sisilipin nila yung wallet ko. Tapos ilalapag nila isa-isa na, this is 500, this is 200, this is what I'm getting, ganyan-ganyan. Tapos this is your sukli. Guys, Tagalog. Yung sukli, mga ganyan. Hinihilaran nila isa-isa kung magkano yung kinuha nila sa wallet ko kasi nga nalilito ako. Kasi minsan,
hindi sila nag-a-accept ng cash. There are times na hindi sila nag-a-accept ng cash or kaya ang dami ko pang cash so kailangan kong bawasan yung Vietnamese dong ko kaya cash yung pinababayad ko. Ganyan, nalilito ako. Ang tagal ko sa cashier minsan kasi nga binibilang ko pa yung pera, iniisa-isa ko pambilangin yung mga zero. So ginagawa nila, tinutulungan na nila ako. Yun, very helpful sila. Tapos hindi sila yung na may pressure. Ganon, for me. Ang bait nila dito. For me, kahit medyo umuulan, paulan-ulan, perfect pa din yung weather ng pagkakapunta namin kasi hindi mainit eh. Kaya namin maglakad ng walang payong kapag maaraw. Hindi siya yung sobrang tirik. Di nga kami nangitim mo. Oo, di nga kami nangitim. O, minsan lang umuulan pag gabi. Like, parang same lang talaga sa Philippines. Pero for me, mas mainit talaga sa Philippines. Kasi bakit? Walang puno. Dito, ang daming puno talaga. Ang daming parks, ganyan. Very, ano tawag sa ganito? Urbanized. Very urbanized. Yan. Parang pinagplanuhan talaga. Ang dami. Like, yung mga buildings nila, like for example, per floor, may mga plants din. May mga, ano tawag sa ganyan? Mga nag-a-adapt sila green sa mga buildings nila. Yeah, I'll show you. For example, that one, 'di ba? Sa taas nung sa may second floor, meron din pa rin silang mga puno sa second floor. Hindi lang dito, ang daming may ganyan. Hindi. Cinematic. Ba, kahit saan ka lumingon, may greenery. Sa atin, hirap na hirap kang sumilong. So, for me talaga nakakasad na we are so, ay naiiyak ako. Nakakaiyak kasi talaga yung nangyayari sa bansa natin. Kaya gusto mo na lang umalis ng umalis. Parang we're so left behind. We could have done better. Our government could have done better talaga. Yung wirings pa lang, alam mo ba yung wirings ng kuryente sa atin, naisip ko palang, paano 'to naumpisahan ng magulo. Paano na 'to? May pag-asa pa ba yung gano'n? Ayaw mo naman talaga ma-lose ng hope for your nation, eh, because you know na Jesus reigns over our nation. Pero parang when you're looking at it talaga, paano ba 'to maaayos pa kung sa umpisa pa lang sobrang gulo na, 'di ba? Naiiyak na lang talaga ako sa nangyayari sa atin na hindi naman talaga mahirap ang Pilipinas pero pinapahirapan nila tayo. Mo malalaman sa ibang bansa kung gaano kahuli na yung Pilipinas. Oo, tsaka kung gaano tayo kinurap ng government natin. Mas mataas pa ang tax natin kesa dito pero look, mas modern na sila. Yeah, imagine, lahat sa atin, isang kilos mo may tax, yet you do not experience yung benefits na deserve mo. Di ba nakakagalit kung hindi ka pagalit? Bakit? We don't want to lose hope. And our only hope is, one is, of course, Jesus through prayers. And second is, let's vote wisely. Bumoto tayo ng tama, ng may talino, and mag-background check talaga tayo. Please, please, please. Kasi yung mga younger generations na yung makikinabang ng government na uupo. Ay, sa mga susunod na taon. Huwag natin silang pahirapan. Tayo talaga ang pag-asa ng bayan. We will try this matcha here. Press. Wow. Oh. Ah. No ice. This is our dinner. So, nag-take out lang kami sa katapat namin na matcha matcha shop. Yon, matcha shop. And then, nag-grab food ng pork ribs and rice. It's currently 10:41.
p.m. here in Vietnam, and this is our scenario. Ano yun? Punong-puno po sila, talagang full pack. So, dalawang 30 kilos na luggage, isang 20 kilos, isang 7 kilos for cabin na luggage. OMG, talagang mapapahinga ka talaga. Kaya natin. Pag ito nagkulang pa ha, kasi last time na nag-Thailand kami, puno din ang mga luggages namin, pero ang ending, kulang pa pala yung mga pansalubong namin. So, this one. Ayan. Good morning, you all. Wow. Sino siya dito? Feel na feel ko yung hair ko. It's 10:06 here. And gutom na ako. Kaya mag-early check-out kami. Tapos, ipapatabi muna namin yung mga luggage namin sa may lobby. Sabi ko, feel na feel ko yung hair ko. Pero ang gulo-gulo naman pala. Ayan, ganda yan. So, nagpasalon nga kasi ako here sa Vietnam. So, pupunta kami ngayon sa Running Bean. Doon kami magba-brunch kasi naghanap talaga ako ng coffee with meals na, mga rice meals para isang tuhog na lang. Okay, what I'm wearing is from Gola. Rib top siya na binili ko rin here. And then, of course, yung favorite ko na store dito of denim, si Len Clothing. Ayan. Ang perfect kasi nung sizing nila. Promise. Yung, ano siya dito, hindi siya nahuhulog. Pero pag umupo ka, hindi rin siya yung maiipit yung bilbil mo na pag nabusog ka, kailangan mo hubarin yung buttons. No, it's not like that. I love Glen Clothing so much. Tsaka yung denim nila, it feels so soft. I love it. Tapos, for my shoes, ayan, sandals lang. Yung sinuot ko rin ng airport. This is my airport outfit. Pero may jacket pa ako. Siyempre, malamig sa airplane. Ang arte nakakainis. Current scenario. I'm checking out. Struggle is real. Running Bean. For two. For two? For two, right? We have two. Alam ko may rice dito eh. A specialty coffee. Parang ang sarap. May tsura ko. We're done sa Running Bean. Na may hinanap lang kaming art na pinapasabay sana ng boss ni Raiden sa art gallery pero hindi namin nakita. Kaya ngayon, balik kami sa hotel para kunin yung this sa feeling ko sa ano yan sa settings para kunin yung aming mga luggages. I'll show you yung opera nila. Yun yung view namin dito. This is their opera. Soap opera. Opera house. Opera house? Yan. Ganda. So pretty. Hi. Mag-rain.
Dito na kami sa airport and it's currently 4:16 p.m. 10 p.m. pa yung flight namin. Yun yung 21, di ba? And 3 p.m. kami nakarating dito. Sobrang aga pala namin. 9 p.m. yun. Wey! 9! Pinagtalo pa tayo sa 22. Nagtalo pa ako. 22. Sabi mo 21. Ay, 20. Yung nga, binibilang ko nga. Oo, 21 is 9 p.m. And wala pa yung ano namin, yung counter ng Cebu Pack. Here, wala pa yung counter. Ang aga namin, 5 p.m. pa ata. Mag-open yun. 5 p.m. pa ata mag-open yun. Nasanay kasi kami, basta pag international flight, 6 hours before the flight kami, nasa airport na kami, ganyan. Kasi ayoko nang nagkakranik, aligaga. Kaya ngayon, nagsa-sightseeing muna kami dito and praying na hindi umulan kasi medyo makulimlim. Yan, this is our view. Katambay lang kami here. Pero nagugutom na ako, guys. Gutom na naman. Update, nakatulog na ako and it's 6 p.m. na ang pagising ko. And kakain na kami, hindi pa rin open yung counter. Hindi ako informed na sobrang sakto pala nila mag-open ng counter like 3 hours before flight siguro. First night. Hindi ako informed talaga kasi sa Philippines, di ba, kahit early ka na magpunta doon, i-check in na nila yung baggage mo. Hindi pa rin yung baggage namin, hindi pa namin na-check. Medyo mata-girl. Oh, ayun. Super early talaga namin. Kaya mag-dinner na kami kasi feeling ko pag nag-check-in na kami ng mga baggages namin, tuloy-tuloy na siya. So, wala na kaming chance na makapag-dinner. Kaya mag-dinner na kami ngayon. We ordered pho and hopefully masarap siya and mango and orange juice.